Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, "Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay." Sinabi pa ng Panginoon, "Inyong igagalang ang taktang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito." Ang salita ng Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin, tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Tayo po'y pumasok na sa panahon po ng Kwaresma. Last Wednesday, sana po kayo po ay nakatanggap ng abo sa inyo pong noo. At ngayon pong Sabadong ito, maganda po ating pagnilayaan ang ating paghahanda sa panahon po ng Kwaresma. Ano raw po ang unang-unang step para ang taong may sakit ay gumaling? Bago pumunta ng doktor, kailangan muna umamin ka at ikaw ay magpakumbaba, tanggapin mo na may karamdaman ka. Meron kang masamang naramdaman. Hanggat ang may sakit daw ay hindi umaamin na may sakit siya, siya po ay hindi maaring pumunta ng doktor. Madalas po may mga taong in denial. May naramdaman na, baka ubo lang to, baka ako ay nabinat lang ng kaunti, no? Hanggang sa yung sakit ay lumala. Ang dahilan, ayaw umamin na mayroon pong sakit. Ang unang hakbang para ang tao pong may sakit ay gumaling, kailangan siya ay umamin at tanggapin mayroon siyang naramdaman.
At ganito rin po ang ating buhay pananampalataya. Bago po tayo mapagaling mula sa sakit ng ating mga kasalanan, kailangan magpapakumbaba. At ito mismo po ang turo sa atin ng ating Panginoon ngayon po sa Ebanghelyo, kung saan po at narinig na may mga pariseyong mapagmataas. Ang sabi, bakit ang inyong Panginoon, ang inyong guro ay kumakain, ay kisama sa mga taong makasalanan? Sila po ang mga pariseyo, they only see themselves, sila lang po yung mga mabuti. Kaya nga ang tawag sa mga makasalanan, silang mga makasalanan. Ang inyong guro, kumakain sa mga makasalanan, gaya nila. They never see and admit na ang mga pariseyo din, sila rin may pangailangan pong ng kapatawaran. Sila rin po ay mga may pagkukulang. Kung kaya nga po sila ay hindi nangangailangan at ayaw lumapit sa ating Panginoon. Ang dahilan, medyo may kayabangan. Mga minamahal na kapatid, totoo po, tayong lahat naghahangad ng biyaya, ng pagpapala, ng kagalingan sa ating Panginoon. Pero po ang lahat ng ito ay dumarating, unang-una kailangan magpakumbaba. We admit and we accept, mahina tayo, kulang tayo, at ating kailangan ang Panginoon. Hindi ba minsan, pag tayo po ay medyo nausukol na may mga tao nakakapansin na may pagkukulang ka, may kahinaan ka, may mga tao ang ginagawa, yung iba ituturo, bakit siya? Marami nang gumagawa niya, no? Marami mga tao, ipokrito lang, no? They would say and accuse other people of their sinfulness, not seeing themselves as sinners. Kung kaya nga po, totoo, ayaw humingi ng tawad, ayaw magpakumbaba. Sa huli, ang kagalingan, ang biyaya ay hindi matanggap. The first step towards healing, both physically and spiritually, is humility. At ngayon pong panahon ng Kwaresma, ito po ang paala sa atin. Tayo pong lahat magpakumbaba at umamin. May mga pagkakasala, mangumpisal, humingi ng tawad. At tunay nga po, sa ating kabaang loob, ang biyaya ng Diyos, nagkakaroon ng puwang sa ating buhay, ang kagalingan, at ang lahat po ng mga blessings sa ating hinihingi, atin pong matanggap. Hayaan niyo po, samahan niyo ako, manalangin po tayo para ngayon pong panahon ng Kwaresma, tayo po ay magkaroon ng kababaang loob. Panginoon, hinihiling po namin na ngayon pong panahon ng Kwaresmang ito, kaming lahat ay inyong biyayaan ng pusong mapagkumbaba, isa pong pusong umaamin na mahina, nagkakasala, isang pusong nagpapakumbaba at hindi nakikita ang kamalian ng iba. Panginoon, nawa, sa ayong kababaang loob, kami po iyong biyayaan at pagalingin. Ang lahat po ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na mabuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa inyo pong lahat, isang pinagpalang Sabado.